plus the 74 of the PhilHealth. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. I'm reminded of the saying that health is wealth. But I don't think, Mr. President, that we can use funds meant for health. Hindi makatwiran yung 74.4 billion pesos reduction, wrong timing pa. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod... okay. It's, there's a... Hindi na mo today. Hindi pa akong bangag. Pa naman bangag. Right, welcome back mga kabitaan sa ating palatuntunan at kamusta na naman ho? Tayo nagbabalik at magbibigay na naman ho ng komprehensibo at makatotohanang impormasyon na ating ihahatid sa inyo sa mga oras na ito mga kabalitaan. At kung bago pa lang ho kayo dito sa ating official YouTube channel, subscribe na ho kayo at pindutin yung notification bell para ho tayo ay lagi updated lahat. At tulungan niyo po akong makakuha na tayo ng 100,000 subscribers. Dahil po yung layunin natin ay para mailathala or maihatid ho sa buong Pilipino sa mundo na para at least alam nila yung ano pang mga kaganapan sa ating lipunan. So ngayon po mga kabitaan ay pag-uusapan ho natin sa inyo yung PhilHealth. Ayun po, ito'y PhilHealth po . At mamaya balikan ho natin yan dahil may karugtong ho yan dito sa Senate hearing kung saan po ay medyo nagkaroon ho ng tensyon, konting tensyon lang. Pag-usapan ho natin yung PhilHealth budget mga kabitaan dahil parang hinakot na ng akap yung budget sa PhilHealth. Hindi na ho nadagdagan. Sabi nila may 600 billion pesos. So ang 600 billion pesos ay pundo na hindi daw nagamit. Siguro mo nakarang taon siguro ito mga kabitaan. Pero kung ating pag-iisipan or ating isipin, yung PhilHealth po ay talagang napakadami hong bayarin na hindi pa po nababayaran. Hindi po ho ba? So dyan, balikan ho natin yan. Dito tayo sa nakakatakot ho. Ito matindi. Sigurado na ho ito mga kabalitaan. Napakalakas ng dating ho ng political ads po nitong si Senador Rodante Marcoleta. Kakabahan na dito si Abante. Kakabahan na dito si Fernandez. Si Paduano. Sino pa ba? Si Gonzales. Akop. Atras Abante. Si Joaquin J.J. Suarez. Si Kangkong. Di ba? Sino pa bang hindi natin nabanggit dyan? Si Adyong. At heto nga po mga kabalitaan, diretso na ho tayo. Ito yung political ads ni Kong Marcoleta, Senator Marcoleta, he advanced. May mga lumalabas ho ng mga ng survey daw sa mga tumatakbo ng senador dahil imagine niyo po, laglag lahat yung PDP laban na senatorial slate. Ang galing nilang gumawa, no? Magkano kaya yun bawat bawat survey? So ito, puntahan natin ito muna si Kong Marcoleta. Talagang makalaglag panty ho itong commercial ni Kong. At titirik na naman itong mga mata ng mga huwad committee. Manlalaki yung mga mata nila dito sa commercial na ito mga kabalitaan. Sige po, panoorin ho natin to kung anong nilalaman ng political ads ni Senador Rodante Marcoleta. Tandaan niyo po mga kabalitaan for senator sa darating na election next year, Attorney Rodante Marcoleta. Sir, ano ba yung trip natin? Dating gawi. Oo, boss. Magmumukha akong kagalang-galang. Yan ang kailangan natin. Malinis.
Alam mo ba yung mga tumatakbo na yan sa eleksyon? Sobrang pabida. Tama ka, boss. Sikat lang sila. Puro paandar. Pero, wala namang alam at kakayahan. Totoo yan. May mga pabida dyan. Eh, ang kailangan na natin, yung may tunay na malasakit sa bayan. Kaya kailangan natin ng maayos na basehan sa pagpili ng kandidato. Yung hindi karapat-dapat, tanggalin na sa listahan. Nakakamiss talaga si Senador Miriam Defensor Santiago noon. Yun ang tipong senador na may paninindigan at taglay na talino. Sana nga magkaroon ulit tayo ng ganong senador. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all, because that is guided by the tradition. Ayan si Congressman Marcoleta. Matalino, matapang, may integridad at laging nasa tama. Sabi nga nila, yan ang lalaking bersyon ni Senator Miriam. Yan ang klase na kandidato na gusto ko. May malasakit at magmamahal sa bayan. Ayan ang hinahanap natin ngayon. Hindi lang matalas at matalino, kundi malinis pa at pulido ang serbisyo. Ang in-affirm ng court, yung suspension, hindi yung pagbabayan ng maximum fine. Meron kang intellectual dishonesty rito eh. Sana si Marcoleta ang iluklok natin sa Senado. Yung may alam sa paggawa ng batas at may prinsipyo. Yan ang dapat na nasa Senado. Maayos, malinis at pulido. May integridad. O boss, kay Marcoleta, may pag-asa pa. Save our country, save our country, Marcoleta! Kung gusto mo ng tunay na pagbabago, pumili tayo ng bago. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Alright, so yun po mga kabaitaan, no? Ang galing, no? Napakagaling ho mga kabaitaan yung political ads ni Senador Marcoleta dahil nga po ay parang ano po tawag nito, no? Talagang sarap kumbaga sarap panoorin yung yung political ads ni Kong Marcoleta mga kabaitaan, di ba? Talaga maganda, wala akong masabi. Malinaw at maintindihan nyo kung ano ibig sabihin. Kaya yun, tama yung sinasabi nila mga kabaitaan. Si Kong Marcoleta ay male version ni Senador Miriam Defensor Santiago mga kabaitaan. Tama ba? Santiago ba? Miriam Defensor Santiago. Tama. Baka magkamali tayo mga kabaitaan. Now, dito naman tayo mga kabaitaan. Silipin muna natin to. Okay, so dito na tayo mga kabaitaan, no? Basahin natin tong post ni Crisette Laureta Chu. So sabi dito mga kabaitaan, 0 for PhilHealth but 76 billion for ACAP and AX kasi sa PhilHealth hindi ka magkakautang loob sa politiko, pero sa ACAP at AX magpapasalamat ka sa politiko. Very useful ito these coming elections mga kabalitaan. No, isipin mo, isa kang kongresista, tagagawa ng batas. Ngayon gumawa ka ng batas para sa iyong personal interest, para direkta sa iyo yung budget. Paano nangyari yun? Ba't pinagbigyan yun sa ating mga senador? Nung una, pinagbabawal nila yan. Sabi nila, hindi po pwede, hindi daw dumaan sa BICAM. Tapos, tinanggal buo ni Senador Amy Marcos. Ito namang si Grace po, malamang magkasabwat to. Kasama na rito si Chis Escudero, mga kabalitaan. Kasi sa itsura pa lang ni Chis Escudero, hindi na kapani-paniwala. Hindi ka panipaniwala yung itsura ni Escudero. Yung tipo bagang traidor, yun nakikita natin eh. Nadidiktahan siya ni Escudero, itong si Grace po. Baka si Grace po, no? Ano ba? Katunog kapangalan lang ba? Si Mary Grace Piatos? Nadamay patuloy si Senador Grace po. So, kidding aside mga kabalitaan. So, yun po. Ano ba inapprove nila yung 26 billion pesos para sa ACAP? Ano po ba yung mga pinag-uusapan dito? Parang may under the table na nagaganap mga kabalitaan. Malamang may mga senador na hindi sumang-ayon sa ganitong
kan ngayon kasi hindi ho ka panipaniwala na bigla na lang hong pepermahan ito na malinaw na ho sa sambayan ng Pilipino na hindi ho ito pagbibigyan ang AKAP dahil nga sa ginawang hakbang ng pinsang buo ni Tambaloslos nitong si Amy Marcos mga kabalitaan dahil ayaw ho niya na mabahiran ng politika at alam niya po kung ano magiging gusto ng kanyang pinsang nga si Tambaloslos mga kabalitaan. Para mas malinawan at maintindihan, para mas mabigyang linaw at maintindihan ho nating lahat mga kabalitaan, tara't panoorin ho natin ito, ang argumento ng mga magigiting at matatalinong senador. Kasi nga, itong si Grace po ay baka nasulsulan ho yan ni Boy Kilay dyan. At alam naman ho natin si Boy Kilay ay balimbing din ho yan. Para sa akin, nakikita ko po yung pagmumukha nun na hindi ka paniwala or hindi mapagkakatiwalaan itong si Senate Speaker Cheese Escudero mga kabalitaan. Kaya malamang nasa kanilang dalawa yung desisyon. Nag-uusap-usap yan. Baka may group text yan. Senador at kongresista, baka kasama ho yan sila dyan, ha? Wag lang magkamali na malaman ho ng taong bayan, talagang hahabulin ho kayo niyan. Kaya dito ho, papakinggan ho natin itong diskusyon na mangyayari ho patungkol sa budget ng PhilHealth at kung ano-ano pa mga kabalitaan. With the permission of our chairperson, our chairwoman, if this representation can proceed with these questions, Mr. President. Yes, Mr. President, I'll gladly take this opportunity. Pero, okay, but Mr. President, yung 400 billion of the items under unprogrammed appropriations na na-release na at na-fund na for so far for the year 2024, what was the legal basis for funding them? Isn't it DAGAA, Mr. President? Yes, Mr. President, that was actually one of the provisions in the GAA that funding from other sources, government revenue in excess, can fund unprogrammed appropriations. Correct. So, meaning to say, kahit si unprogrammed, unprogrammed talaga siya, so hindi siya talaga kasama sa total ni programmed appropriations. But the legal basis, kasi ang general rule sa Constitution natin, no public funds shall be spent except pursuant to an appropriations provided by law. So when those 400 billion items under unprogrammed appropriations were funded, what was the law made as the basis for funding them? Hindi po ba GAA din of 2024? Yes, Mr. Correct. President. Okay, tama po. Meaning to say, pag sinabing appropriations, kasama si programmed at si unprogrammed. So, Mr. President, with this information, I have no choice but to once again raise this before the Supreme Court, maybe in a new case or siguro, supplemental ba? Alright, supplemental petition before the Supreme Court, Mr. President. Plus the 74 of the PhilHealth. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? I know, Mr. President, that's also the question of many. And I've thought about this long and hard. And there's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially the administration thought of it as a way also to augment certain short fundings that we had, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila.
Kasi nga ang dami ngang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Yun nga yung sinasabi ko, pag meron kang, syempre, di ba, sinasabi natin, 5 yung anak mo, lahat yan kailangan pantay-pantay na mabigyan mo. Totoo yun. Pero sa lahat sa kanila, tinitignan mo rin kung sino may pangangailangan at sino naman ang may kakayanan na itayo rin ang kanyang sarili. Yun din ang sinasabi natin, it's a leadership problem also in PhilHealth and it's a disbursement problem. So, komento lang ho tayo dito mga kabalitaan. Hindi niya po maaring masisi yung management ho ng PhilHealth. Kung may karapatan ho silang patalsikin ho at palitan, yun ang gagawin ho nila. Hindi tatanggalan ng budget or hindi madagdagan ng budget or zero budget para sa 2025. Alam niyo po, ang PhilHealth to ay marami hong makikinabang ho niyan. Yung mga OFW nagbabayad ng PhilHealth na hindi naman ho nila nagagamit at saan po ba napupunta? O kung ipapalagay natin nasa savings ho. Do you think yung 600 billion pesos for that budget sa PhilHealth ay sapat po ba sa isang taon na Senadora Grace po? Paano na po ba yung mga pending bayarin ho ng PhilHealth sa mga private hospitals in that particular institution na maraming nagko-complain na hindi pa ho sila nababayaran? Considering the fact na yung budget na yan ay para talaga diyan sa mga bayarin na iyan. Now, ipagpalagay ho natin, wala pa po silang nababayaran na mga private hospitals. So, papaano kung sisingilin na? So, mababawasan na ho yung 600 billion pesos. Paano ho yung mga nagkakasakit? May mga mga cancers, ha? Yung mga mabibigat na kasong sakit ho sa mga individual ho nating kababayan. At yung proseso ho ay talagang kailangan yung pera ng PhilHealth. Do you think the 600 billion pesos for on that particular project and budget for the PhilHealth ay sapat po ho ba? Kasi kung sasabihin ho natin dito mga kabalitan, mas maigi na ho na may sobra ho yung pera yung PhilHealth. Kasi in case of emergency ay hindi ho ma-zero o di kaya hindi ho mahulog sa alanganin yung mga kababayan ho natin na umaasa ho sa PhilHealth, lalo na ho yung mga contributor nito na mga OFW mga kabalitaan. So ang tanong, saan po ba nailagay na budget na para sana sa PhilHealth? Saan po ba ito nailagay? Doon po ba sa AKAP na sinasabi ninyo? Yung AKAP po ba ay talagang mapupunta yung tulong, yung ayuda sa mga nararapat or karapat-dapat na mabigyan sa ayudang mula ho sa AKAP mga kabalitaan? Ito'y pagtatanong lang din ho natin mga kabalitaan sa ating mahal na senadora. Dahil alam ho natin yung background ho ng AKAP, kung sino ho yung author ho niyan, kasi yung unang makakapag tawag nito, yung una hong makikinabang dito sa PhilHealth na sa budget ho ng AKAP worth of 26 billion pesos. Ngayon ay parang natapyasan ng 5 billion dahil sa mga sa Senado, nagiging 21 billion pesos na lang, ay malamang yung tingog party list ni Romualdez ho mga kabalitaan. Bali-balita ho, asawa ho yung may hawak nun ni Romualdez. Tanong lang po ito kung ito ba'y may katotohanan. Kaya makikita na ho natin, kahit hindi pa ho nila ginagamit yun or nagagamit, nakikita na ho natin yung outcome ho ng pera kung mapupunta na ho ito sa AKAP, Your Honor. Kaya dun ho tayo mag-iisip. Kung gusto nyo po na magkaroon ng o magamit yung budget at lekturan itong nasa PhilHealth, saka inilaan nyo na lang sa ibang mga programa sa gobyerno, hindi sa AKAP. Kasi yung AKAP ay magagamit ho yan sa hindi maganda dahil paparating na ho yung election mga kabalitaan.
iipo na ho yan kasi mabigat yung kalaban sa 2028 presidential elections kung pagbibigyan ng pagkakataon na makakatakbo si Inday Sara Duterte. Ha? Malaking tunok ho yan kaya pera-pera na ho sa susunod na eleksyon. Sana ina-anticipate nyo rin yung future na pangyayari. Not the present kung saan ho ay ito yung kanilang pinapakitang plano. Do you think may implement po ho ba yan ng tama? Namomonitor po ba nyo yan? Na sila yung gumagawa ng proyekto at nasa kanila yung pera? Sino pa ba yung magli-liquidate? Sino pa ba mag-audit? Sino pa bang magbabantay? May kakayahan po ba kayong sa Senado na makapag-pinpoint sa proyektong iyan, sa perang iyan na nasa akap na talagang ginamit ng gusto ng mga namamahala dito mga kabalitaan? Sino pa ba yung bibigyan natin ng importansya? Yung akap na kagagawa lang na hindi pa ho natin nakikita yung outcome or itong PhilHealth na subok na at napapakinabangan na ho ng karamihan ng bawat mamamayang Pilipino? Yan po yung pagtatanong ho laman kasi mahirap na. Kawawa yung mga beneficiary ho sa PhilHealth namin. Hindi na mapapakinabangan na kasi sasabihin na, ay, 600 billion wala na, binayad na sa mga utang ng mga nakaraang taon na hindi pa ho nababayaran. Di po ba? Bakit yung 600 billion pesos ay para talaga yan sa, hindi ba yan matatapyasan sa mga utang dyan sa PhilHealth? O ano mangyayari ngayon sa mga beneficiary ng PhilHealth? Wala, kasi siniruhan nyo. At ikaw rin, nagpa-uto-uto ka rin kay Jesus Cudero. Alam ko talagang ganun lang yan nangyayari dyan eh. Tahimik. Nasa atin na yung desisyon. Huwag kang mag-ingay sa iba dahil nakasalalay yung buhay mo sa kamay ko. Manahimik ka, may 5 billion tayong hati. Binigyan tayo ni Martin Romualdez sa Senado. So kailangan natin kumbinsihin sila para magamit natin yung 5 billion pesos. Tama o hindi? Yes, kumpadre. Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Gaya nga ng sinabi ni Senator Cynthia, ang problema din sa PhilHealth, hindi rin natin alam kung ano ba talaga yung mga benepisyo natin. Wala tayong card na nagsasabi hanggang dito o ganyan ang maibibigay sa'yo, ang tagal-tagal ng approval minsan, hindi alam ng ating mga kababayan kung paano sila makapag-comply dun sa mga requirements. Simple lang ho yan. Napakasimple lang ho yung sinasabi nyo. Itong gagawin nyo. Laanan nyo ng budget yan, i-hold nyo yung budget na yan, ipalatag nyo sa mga nasa PhilHealth, yung mga sa umahawak ng PhilHealth, ano bang gagawin nyo? I-propose sa amin, titignan namin kung pasado o hindi. Kasi pag pasado, ibibigay namin yung PhilHealth right away, right there and then. Nandyan lang ho yan sa bulsa namin. Di po ba? O gawin ho nyo na. Mahirap po kasi siniruhan nyo. Paano pag nagkakaproblema? Wala na. Watak-watak na ho. Watak-watak na ho yung mga madaling mamatay sa sakit dahil hindi na mababayaran, hindi makakapag-hospital. Alam mo naman ho natin sa hospital sa Pilipinas, kailangan ho talaga ng down payment. Pag wala kang PhilHealth, nako, ang hirap pa namang i-accommodate. Sasabihin pa na ikaw yung huling dumating, pasensya na kasi may nauna sa'yo. Oh, di ba? O sa ibang bansa, sa Amerika, walang ka problema pag na-hospital ka. Dahil may insurance ka na, kung may work ka, kakaltasan na every paycheck. O pag na-hospital ka, pag nagpa-check up ka, wala lang. Card lang yung gagamitin mo. Ito pa, kukunin lang yung number. Go, wala ka nang babayaran. Wala ka nang tinatawag na out of the pocket. Kasi insured na yun eh. Ganun sana yung sistema sa Pilipinas. Di ba? Siyempre, maraming matatalino dyan. Ito yung plano sa isa, ito yung plano sa isa. Kaya nagkakabanggaan, hindi na magkakatugma at nag-aaway-away ng mga kabalitaan. So ito yung mga nagiging issue. Kaya nga kung may issue nga, dapat solusyonan nyo. Matagal na pala yung may issue na niya eh. Ba't ayaw nyo i-propose? Ba't hindi kayo gumawa ng batas para mabago? Kung saan na papalabas na yung budget, saka nyo pagaganunin yung PhilHealth na kailangan ho ng taong bayan ho yan. Sobrang talino nyo kasi. Iniisip nyo lang yung mga sarili ninyo dyan. Hindi nyo iniisip yung kapakanan ng iba. Kawawa yung mga madlang people. Bakit yung Pilipinas mayaman ba? Lahat ng mga tao, kaka-afford ba sa lahat ng gastusin? Mga gamot pa nga lang ha, napakamahal na.
Kahit yung dextrose nga, hindi mo nga mabili-bili. Magkano lang ho yan? Kasi nga mahirap yung Pilipinas. Ang nasa gobyerno lang yung nagpapayaman. Be, turo nyo sa amin dito sino yung mahirap. Sino yung barbero dyan na, sapatero na naging senador dyan? Di ba? Wala. Wala ni isa sa inyo dyan, mga kabalitaan. Kaya dapat pahalagahan kung anong kailangan ng bawat mamamayang Pilipino, doon kayo nakatuon. So ano bang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino? PhilHealth, health insurance. Yan ang bibigyan nyo ng halaga. Patataasan ng budget para hindi ho magkulang-kulang yung budget sa PhilHealth. At kung may mali, iko-correct nyo na. The next hearing, the next time na may problema, so all you need to do, you have to think about it, what would be the best solution, the best remedy to resolve this problem sa PhilHealth, mga kabalitaan. Hindi sila kulang sa pera. At alam ko yung iba talagang pinagdidiinan nito. Pero 600 billion ang meron sila. Samantalang ang dami natin din pangangailangan pagdating sa edukasyon, pagdating sa infrastruktura. Alam mo, maganda talagang magbigay ng social protection, wealth transfer. Importante yan. Pero kailangan din natin ng wealth-generating initiatives kasi hindi natin mapopondohan ang mga ibang bagay na magbibigay ng suporta sa ating mga kababayan kung ang gobyerno ay walang programa na magpapalago ng ating ekonomiya. Yung pag-i-explain nyo na yan, o kung ginawa nyo pa, matagal na, last year pa, o kailan ba, alam nyo naman pala ang daming problema ng PhilHealth, daming butas, ba't hindi nyo ginagawa ng paraan? Ngayon kung lalabas na yung budget, saka nyo pa ibibigay yung explanation na yan. Mabibigla na lang yung taong bayan, magngangangan na lang, kasi nga yung pera napunta sa AKAP, napunta sa AIX. Yun na hindi naman ho para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Mabibigyan lang ho yun, yung kaalyado ho yun. For sure, 100%, hindi perfecto yung mga taong yan. At pera ho yan. Mahina yung tao sa pera, pag nakakita ng pera, hindi tatalikuran yan. Sabi nga ng iba, nagbibigay ng 5,000, 3,000 na lang yung natatanggap. Nawala yung 2,000 pesos. Saan ba? Napadpad sa hangin? Maniwala sana tayo kung yung pamumudmod ng ayuda na yan ay bumabagyo. Sobrang lakas ng hangin kaya lumilipad yung pera. Di po ba? Alam mo pala, Madam Senator, na ganun yung problema sa PhilHealth, ba't hindi nyo gagawa ng hakbang? Kung saan ho lalabas na yung budget, magbibigay na ng budget, wala na, siniruhan nyo na, hindi nyo na mabibigyan ng budget porket may 600 billion pesos. Siguro hindi naman siguro matatawag yan na anong bang tawag ng surplus? Na hindi naman siguro, kasi savings yata yun hindi sa surplus nila yan. Kasi hindi pa nagamit. Palaki yung pera na yan, pero kukulangin ho yan sa isang taon, mga kabalitaan. Believe me, maraming mangangamote ho sa hospital. Maraming mamamatay ho. Kasi hindi ina-accommodate ng hospital dahil walang PhilHealth, mga kabalitaan. I'm reminded of the saying that health is wealth. But I don't think, Mr. President, that we can use funds meant for health so that we will justify that we will generate wealth for the nation. Mr. President, so, the budget of the DOH has increased from last year. So it may not have been an item, for example, in particular for PhilHealth. Pero, meron naman pong increase na nangyari dito sa DOH from 200. Yung DOH, Department of Health, iba ho yun. Iba ho yun. Iba rin yun sa PhilHealth. Although may health ho sila, pero kanya-kanya ho yung kaligtasan. Kasi hindi papayag yung DOH na kung sila ay magkakaproblema sa PhilHealth dahil nga nauubos na yung 600 billion, ay hihingi ho sila ng suporta, ayuda dyan mula sa Department of Health, ay nagkakamali ho kayo, mga kabalitaan. Kaya ho naglalaan ho sila ng budget sa Department of Health sa pundong kanyang kinukuha, hinihingi dyan dahil may paglalaanan ho sila dyan. Naka-budget na ho yung pera nila the whole year. Hindi ho
nakabudget lang sa isang buwan tapos magbabudget na naman sa isang buwan, hindi ho mga kabalitaan. Alam mo yun, Ma'am Senador, di ba? Ang tagal mo na ho sa serbisyo tapos itong bandang huli lang, nakaupo lang si Tambaluslos na bigla na nagbago yung prinsipyo mo. Mahirap po yun. Hindi ka ba nakakonsensya? Yung ama mong si Fernando po Jr., iniisip yung kapakanan at kaligtasan at kalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Tapos ikaw mismo na nasa posisyon, ay ikaw pa mismong nag-approve na hindi mabibigyan ng PhilHealth, tapos yung perang budget para doon nawala o hindi natin alam kung saan na ilagay o baka dinagdag yung ginamit na ng AKAP. Pati ikaw ba nahawaan ka rin sa mala ninja moves ng House of Representatives, Senator Grace po? Ito'y pagtatanong lamang ho. Constructive criticism ho ito, hindi ho pambabastos, pang-alipusta ho sa inyo. Kaya nga kinwestiyon kayo ni Senator, sino ba yung senator na yun? Nakalimutan ko tuloy. Pimentel. Dahil nga nakita niya na medyo may discrepancies ho sa distribution ng 2025 budget for every agencies ho sa gobyerno ho natin, mga kabalitaan. 41,602 in 2024, yung BICAM natin nasa 247,923. So we are, of course, health is wealth. That's very important. But also, health, the financial situation of our country, the economy, and wealth-generating initiatives are important so that we can support social protection initiatives such as the health sector. Sige, mag-digress po tayo muna sa health sector. Pero napansin ko po na ang ating final amount sa Department of Health is 247.9 billion pesos sa BICAM report, mas mababa by 25.7 billion pesos from the GAB, 273.7 billion pesos. So, binawasan pa rin natin ang DOH. And then, ang ating pampalubag-loob lang ay yung level, nung binawasan na, yung ending amount is still higher than the 2024 GAE amount. Yes, Mr. President. But why did we reduce it, Mr. President, by 25.7 billion pesos, which is a very significant amount also, Mr. President? Well, Mr. President, there are certain agencies that we also supported. Like, for example, the Department of Agrarian Reform, we had given them an increase for their budget. We also had given the state universities and colleges an increase in their budget. The DICT, we've also given them an increase. The Department of National Defense also has an increase. So, Mr. President, if possible, we would like to increase all. But then also because of the substantial budget allocation of other departments, we also made sure that departments that are also crucial have a respectable amount that they can operate with. So, pwede ba nating masabi na itong 74.4 billion pesos ng PhilHealth na ziniro natin ay binigay sa ibang mga ahensya ng gobyerno na sa tingin natin ng ating committee na mas nangangailangan o mas deserving ng amount, at masasabi ba natin na hindi directly health-related yung napuntahan ng 74.4 billion pesos na yon, Mr. President? Mr. President, hindi sa masasabi nating more deserving, more in need, perhaps. Yes. And then also, yes, I think I know where your next question will lead to. But yes, I think transparently you can look that if you look at the increase in some appropriations, they're not health-related. Yes, they're not health-related. Ngayon, Mr. President, ang problema kasi yung timing din ng pagbaba natin eh. We want to teach them a lesson, pero
74.4 billion pesos tatanggalin natin, isi-zero natin. Pero hindi ba natin alam na pinasa natin dito sa chamber natin yung panukala na pababain ng premium rates. Nababa natin eh. At the same time, inutusan natin sila to increase their compensation packages, which ginawa nila. Tapos hindi lang dagdagan pa, may konsulta, etc. So, ang nangyayari po, Mr. President, we are being conservative with PhilHealth by reducing the subsidy by 74.4 billion pesos at a time when when PhilHealth has now committed to be more proactive, aggressive, and then we are returning some benefits to the direct contributors by lowering the contribution rate, Mr. President. Ganyan ang nangyari. So, parang hindi makatwiran yung 74.4 billion pesos reduction, wrong timing pa. Now that kung ano yung itinuturo natin sa PhilHealth, pinipressure natin sila, gagawin na nila, tapos ngayon parang pipilayan natin sila para magawa nila yung sinasabi natin gawin nila, Mr. President. Mr. President, unang-una, hindi ako naniniwala na mapipilayan sila. Kasi nga may pagkukunan pa rin silang 600 bilyon. So sabihin na natin, 70 billion ang hindi na nalaan sa kanila ngayon sa budget. Meron naman silang pagkukunan na 600 bilyon. Ngayon, sa susunod na taon, kung talagang tinupad nila ang kanilang pangako na number 1, mas iigihan nila ang pagbigay ng suporta sa mga may sakit na nangangailangan. Pangalawa, na-implement na yung batas. Ewan ko kung napasa na ba yung batas na yon na bababaan yung premium at hindi na dapat kasama sa batas yung pag-increase ng premium na yon. At saka natin masasabi na sige, sa susunod na taon, 2026 budget, pwede na nating punuan muli sapagkat nagagamit na nila yung kanilang reserba. Nakalimutan ko nga i-mention na pinush ko nga sila na magkaroon ng dental services at ngayon nababasa natin that they are also offering dental services, Mr. President. Exactly, Mr. to be President. covered. I think this can be evaluated. For example, you have a child who has committed something, you're teaching your child a lesson, hindi naman porket na nag-reform na kaagad, ay ibibigay mo na muli. Kailangan mo nang patunayan rin na masusustain ito, magagawa niya talaga ng tuloy-tuloy. Kaya nga, dito, uulitin ko, at alam ko marami rin ng magtataka dito, no? Pero 600 billion, may pera kang ganon. May mga ibang programa ng gobyerno na pwede ring pondohan at hindi naman maghihirap ang PhilHealth dahil meron silang pagkukunan para bayaran. Ang problema nga nila noon, hindi nila ginagawa yon. Kaya ngayon, salamat sa inisyatibo nga, sinabi nga natin, yung ating minority leader, sinabi, dapat meron kayong dental benefits o gagawin daw nila o ginagawa na nila. O ngayon may batas pero hindi ko alam, parang hindi pa yata napapasa na hindi muna itataas ang premium, 'di ba? Hindi pa yan batas. 'Di ba? Iamyenda pa lang natin 'yan. Hindi pa yan nangyayari. So sa ngayon, ang daming nagrereklamo na ang taas ng premium ng PhilHealth tumataas pero ang benepisyo nila hindi pa rin ganyan. Kaya meron pa rin silang nakokolektang premium na mas mataas. Ang ating problema sa PhilHealth subsidy kasi, Mr. President, is yung formula is provided by law. Yan po, that is the long and short of it. Ngayon, by giving zero subsidy, are we in effect saying that we are suspending the provisions in the Universal Healthcare Act and the syntax law? So thank you for correcting me. In the syntax law, which provides for that formula, which we discussed during I think during the budget deliberations, we mentioned the formula. So is that what we're doing? Number one, kasi when you give a government agency zero budget,
talagang number one, ang message dun punishment mo yan. Okay. And then, but number two, merong rito na there is a formula. And the formula yields I think around 74.4 billion pesos ang paggamitin yung formula. Hindi pala 73, I will correct myself. 53.13 billion pesos ang may-yield nung formula, Mr. President, around that amount. So, is it also our message that we are suspending the formula found under the sin tax law? Mr. President, we are not suspending the implementation of a law. What we are saying is that at the moment, it is an unfunded program or law of the government. You know, we have more than 1 trillion pesos of unfunded laws in the country. Maraming mga batas pero nagkukulang ang pondo para dito. Ngayon, the GAA in itself is also a law. I understand the Senate minority leaders mentioned, but this is earmarked. Earmarked ito, so dapat doon talaga napupunta. Pero yung BIR, for example, has also that earmark na they are able to harness or benefit from 1% of their total collections. But because they haven't really reached a certain utilization, the government has not given them that 1% supposedly that would go to them. So, Mr. President, this is not, sadly, the reality is this is not uncommon. And the GAA itself is a law. We have a discretion also to look at the macro picture of a particular time in our society and economy and to see what fiscal space we have. Thank you for that, Mr. President. But unfortunately, I think when we apply the formula for what is to be remitted to PhilHealth under the UHCA, this is based on actual revenues or collections. So, wala pong reason na masabi nating it will be an unfunded mandate kasi if the collection is zero, percentage of zero is zero, pero may collection So we have to, if the sponsor will allow me to read the provisions. No? Ano ba dapat ang binibigay sa PhilHealth? Utos ng Universal Healthcare Act. Revenues from excise tax on sugar-sweetened beverages. 50% of total revenue shall be allocated, may word pa na exclusively, to PhilHealth, 80% nito. 80% of the 50%, tama? To PhilHealth, okay. Revenues from excise tax on alcohol products, 50% of total revenue shall be allocated exclusively to PhilHealth, to the tune of 80% of that 50%. Revenues from excise tax on tobacco products, 50% of total excise tax collection from tobacco products shall be exclusively allocated to PhilHealth to the tune of 80% of that 50%. And then revenues from excise tax on heated tobacco products and vapor products, from the total revenues, PhilHealth must be given 80% for the implementation of the Universal Healthcare Act. And then, sa pagkakaintindi ko, ito na yon. That is why umabot tayo sa 74.43 billion sa NEP because health insurance coverage under sin tax law amounting to 53.13 billion pesos to be used for health insurance premiums of indirect contributors. Plus, inad doon yung 21.17 billion pesos benefit package improvement under the Universal Healthcare Law, plus a smaller amount of 127.5 million pesos special purpose insurance, million lang po yun, 127.5 million pesos special purpose insurance coverage for the health insurance premiums of the beneficiaries under Pamana program. Pag isuma total lahat yun yung 74.43 billion pesos
na nasa NEP subsidy to PhilHealth. Pero meron pa nagdi-dispute na hindi yan tama, di ba? Although I must hasten to add na meron pa nga nagdi-dispute dyan that if you properly apply the formula, it should even be a bigger amount than the 74.43 billion pesos. That's the point, Mr. President. And then na-zero na natin. And then, admittedly, ang destinasyon nung na-free up na 74.4 billion pesos, aminado tayong hindi sa directly health purposes, Mr. President. So that's what happened to PhilHealth, Mr. President. So it's a different. This is my opinion, Mr. President. The subsidy for PhilHealth is in the nature of is like an automatic appropriation because the law provides for the formula. Parang ministerial act na lang sa DBM to determine the amount under the formula and then give it as a subsidy. Minimum amount of subsidy kasi itong mga benefit packages, dagdag na po yan. Pero minimum amount of subsidy is determined by law. So when we are discussing general principles ng budget, when they mention automatic appropriations, ang instruction nila sa Congress, you cannot touch automatic appropriations because the appropriation is provided by law. So that's the point of this representation, Mr. President. Mr. President, if I may, there are also other laws that specify that the government will automatically appropriate. But then, the reality is, even if the government wanted to, it hasn't been able to appropriate, as I mentioned, more than 1 trillion pesos worth of funds that belong to, that should have funded certain laws that have been passed. So, Mr. President, I think we can argue about this all day. I understand the point of the minority leader. What I'm just saying is that with discretion also of the legislative body, we believe that the 600 billion of PhilHealth is for them to be able to utilize. They are not definitely destitutes. They have the funding for it. And if they also show their capability to utilize those funds, next year, definitely it will be a different scenario once we evaluate the progress that they have made. Because we can go back and forth to this, and as the minority leader has said, that doesn't stop him from questioning this from another independent body, the judiciary, to clarify the matter. Yes. But we stand by the fact that the GA is also a law, looking at the snapshot of hopefully the next year and how we will be able to fund all our priority projects. So, Mr. President, yun lang, I'm just pointing this out na we may be inviting another case before the Supreme Court because under the theory that the GAA, if we pass this, is amending indirectly the syntax law, Mr. President, the formula. So yun po mga kabalitaan ay talagang kinuntraho ni Senator Coco Pimentel. Klarong-klaro naman kahit siya po ay nag-inquire at nagpatatanong lang patungkol sa pagtapyas ng pag-zero budget talaga ng PhilHealth dahil siya po ay concerned sa ating mamamayang Pilipino. Ngunit talagang pinaninindigan ni Senator Grace Poe na kailangan daw mabigyan ng leksyon itong mga nasa PhilHealth dahil nga hindi sila nagpapakita ng totoong serbisyo sa ating mamamayang Pilipino. But in my own opinion, hindi ho kailangan kung mabibigyan mo ng leksyon, tama po ho yun, pero hindi ibig sabihin na hindi na ho mabibigyan ng budget for 2025 ang PhilHealth mga kabalitaan dahil ito po ay pinaka-importante ho sa mundong ibabaw mga kabalitaan dahil tayong mga Pilipino ay karapatan ho natin na na makikinabang sa ganitong programa sa gobyerno dahil ito ay para talaga sa mamamayang Pilipino kabalitaan.
Kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, huwag niyo pong kaligtaan, mag-subscribe na ho kayo at i-share itong video. Pindutin na rin yung notification bell. At like, comment, at i-share niyo rin po para malaman ng karamihan kung saan mang panig ng ating mundo. Overseas Filipino workers, matsalam ho sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, mga kababayan ho natin dito, mabuhay tayo. Kita-kits sa susunod pang mga video ng ating i-upload. Maya-maya mga kabalitaan. Ako'y magpapaalam na po. To God be the glory. Mua-mua. Chip-chip. Peace out.